I can do all things through Christ who gives me strength. Naipaliwanag na po last week ng ating pastora kung ano ba yung ibig sabihin ng I can do all things through Christ who gives me strength. At sa pagkakataong ito, nais ko naman bigyan pansin yung victory over trials and suffering na alam natin na ito ay naranasan ni Pablo. Bago niya banggitin yung salitang I can do all things through Christ who gives me strength. Patuloy ko pong nire-reiterate yung ating theme verse upang patuloy na magrema sa atin yung verse na ito na ibinigay ni Pablo na alam ko na sa buhay natin kaya natin i-apply, no? Kung tatandaan po natin, hindi lang yung beses na ito ng pagkakatulog na naging sufferings ni Pablo. Basahin natin sa Corinthians 11:23-28. Makikita po natin doon, si Pablo ang nagsabi ng iba't ibang karanasan niya, iba't ibang trials, iba't ibang pagsubok, iba't ibang, alam niyo yun, persecution, kahirapan, rejection, at madalas po, naharap siya sa iba't ibang naharap pa siya na akala niya papatayin na siya. Amen? Basahin natin yung ibang parte na ito. Sabi niya, higit ang aking paghihirap kaysa sa kanila. Makailang ulit ako na bilanggo, hinagupit ng maraming beses, at madalas na nabingit sa kamatayan. Lamang beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa Hudyo, 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano, at minsan namang binato. Gaano kahirap na naman. 3 beses kong naranasang mawasak ang barko na aking sinasakyan, at minsan maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Ito po ay nagaganap sa panahon na siya papunta sa mga lugar kung siya mag-share ng gospel of Christ. Diba? Sa malimpit kong paglalakbay, nalalagay ako sa iba't ibang panganib. Sa mga ilog, sa mga tulisan, sa kapwa niya Hudyo, sa mga higtil. Tapos mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga nagtatanggap naman ng palataya. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod. Yung malimit na pagpupuyat, matinding gutom at buhaw, naranasan kong ginawin at halos wala akong maibalagan. At bukod pa dyan, naalala ko pa ang araw-araw. Nakita niyo po, sa panahon na naghihirap si Pablo, sa panahon na siya ay dumaranas ng maraming pagsubok, sufferings, yung mga persecution, rejection, yung mga hardship na ito. Sa huli ang salita niya, naaalala pa niya raw araw-araw yung mga iglesia. So, gaano ka-devoted, gaano ka-committed si Pablo sa kanyang ministry. Hindi naging hadlang ang lahat ng dinaranas niya o pinagdaanan niya upang kalimutan niya ang kanyang paglilingkod sa Lord. Habang nag-aaral po ako, meron kaming book na binili namin kami ni Husband. Nag-aaral ko kay Pablo at sa iba't ibang kanyang disipulo. Alam niyo po, pinakamahaba ang pinagdaanan ni Pablo. Sa lahat ng mga disipulo niya, si Pablo ang napakaraming pinagdaanan. Sa lahat ng lugar na pinuntahan niya, iba't ibang karanasan meron siya na hindi maganda. And yet, sinulat niya pa rin, sumunod pa rin siya sa ating Panginoon Diyos. At ang sabi niya, hindi niya sinulat ito upang magyabang tungkol sa kanyang kalakasan, ano? Pero ang nais niya ay ipakita ang kanyang abilidad na ang kanyang suffering na ito ay sa pamamagitan ng kalakasan at kapangyarihan ibinigay ng Panginoon sa kanya, hindi sa kanyang sarili. Amen? Dahil kung sa kanyang sarili lamang, hindi niya po kayang pagtagumpayan ang lahat ng kanyang dinanas na ito. Amen? Amen. Kaya nga po, he can have the victory, and he had the victory over any circumstances because he relied on the power and strength of our Lord Jesus Christ. Hindi po sa sariling
bago pa man si Pablo ay maging Kristiyano, bago pa siya kumilala sa Panginoon Diyos, ay pinili na siya ni Lord na maging lingkod ng Diyos. Amen? Kung natatanda yung story, na siya ay papuntang Damascus, at nakakita siya, on his way, nakakita siya ng liwanag. Ang Panginoong Jesucristo yun, at sumalubong sa kanya. Dahil tinanong siya ni Lord, bakit mo pinapersecute ang aking mga mananampalataya? Doon po kumilala. From there, kumilala si Pablo sa Panginoon Diyos. At dito po, ang Panginoon ay inutusan niya si Ananias concerning Paul's suffering. Inutusan niya si Ananias. At nagdalawang isip pa nga si Ananias na sumunod sa Panginoon dahil alam ni Ananias, siya yung persecutor ng mga Kristiyano. Pero ano sabi ng Diyos sa Acts 9:15-16? But the Lord said to him, "Go, for he is a chosen instrument of mine." Sabi ng Panginoon, to carry my name. Sorry po. To carry my name before the Gentiles and the kings and the Israel and the children of Israel. For I will show him how much he must suffer for the sake of my name. Yun ang sabi ng Panginoon kay Ananias. Kaya naman, sumunod si Ananias sa kanya. Amen? Kaya nga po, si Pablo, na dating greatest persecutor of ng mga Kristiyano, ay naging isa sa greatest and persecuted prophet of God. Amen? Because of the grace and mercy of our Lord Jesus. So, sa dating pagiging self-righteous, ngayon ay nakadepende na siya kay Kristo. Naging humble and obedient to the Word of God. Paul became a passionate voice for Christianity. Naging passionate siya na nakita natin yung kanyang sufferings. Hindi po ito naging hadlang. Amen? Hindi siya pinanghinaan ng loob at patuloy pa rin siya sa paglilingkod niya sa Panginoong Diyos. Amen? Kaya nga ganun siya ka-passionate. Proclaiming boldly the truth na kahit siya, alam niya yung kanyang personal safety ay malalagay sa kapamakan. Amen? Because of this, he faced brutal opposition throughout his ministry. Sa lahat ng kanyang panahon na siya ay nag-minister sa maraming tao, iba't ibang opposition ang kanyang tinanggap. Hanggang siya po ay makulong at hanggang siya ay maging martyr for his death. Amen? Kaya nga po, life is filled with suffering. Pero ang Christian life is not defined by avoiding hardship. Hindi natin dapat i-avoid yung mga paghihirap na ito. Kasi kailangan natin ma-endure ang lahat ng ito, dito ba? Dahil trials are part of our Christian life. At hindi natin po ito maiiwasan. Dahil nga sa araw-araw, iba't iba ang pinagdaranasan natin. Amen? Dumadaan tayo sa iba't ibang pagsubok, maliit man o malaki. Kaya nga po, do not be surprised if God permits you to experience suffering and trials. Because in the midst of suffering, it is very comfortable na maranasan natin na sa kabila ng sufferings na ito, meron Diyos tayo nagmamahal sa atin. Amen? Tayo ay minamahal ng ating Panginoon. At dahil dito, nothing can separate us from the Lord. Amen? Walang maaaring makapagpahiwalay sa ating Panginoon Diyos. At kaya nga po, alam natin na sa buhay natin, na sa ating mga pagsubok sa buhay, na tayo ay nagkakaroon ng suffering for a greater purpose. Kala niyo ba binibigyan tayo ng suffering para pahirapan tayo ng Panginoon? Hindi po. Dahil ang suffering is a test of faith. Amen? Kaya nga tayo, pag dumadaan sa suffering, dapat hindi tayo nag-quit. Hindi tayo bibigay. Hindi po tayo mawawalan ng pag-asa dahil alam natin, alam ng Panginoon Diyos ang nais niyang mangyari sa buhay natin, kaya tayo ay inaalaw niya na
magkaroon ng mga pagsubok na ito sa ating mga buhay. Amen? Kaya nga po, ang Panginoon, alam na alam niya na ang buhay natin, hindi tayo mabubuhay pala nung wala tayong pagsubok. Hindi magiging smooth sailing ang buhay natin bilang Kristiyano. Mayroon at mayroon na dadating sa buhay natin. Una, by choice. Dahil minsan inaalaw natin na tayo subukin sa mga pinagagagawa natin. Amen? At minsan naman, nangyayari dahil inaalaw ng Panginoon, which is the will of the God, the will of the Father, for us to come, to pass through these trials and suffering, upang lumago tayo sa ating pananampalataya. Kaya nga po, i-design ang mga pagsubok na ito upang tayo ay magkaroon at ma-build up yung ating pananampalataya. Magkaroon tayo ng wisdom. Bisa kasi kailangan natin ng pagsubok upang ma-test yung wisdom natin kung paano natin tutugunin ang mga pagsubok na ito. Upang tayo lumago spiritual. Magkaroon tayo ng maturity. Magkaroon tayo ng katatagan. At ngayon din naman, sa pamamagitan ng suffering na binibigay ng Panginoon, ay upang ma-comfort din natin ang ibang tao. Amen? Dahil alam natin kung ano yung pinagdaanan natin na maaari din maging pagdaanan ng ating kapwa. Maaari po tayong mag-share at mag-encourage sa kanila kung paano natin pinagdaanan ang mga challenges na yun sa ating buhay. Amen? Kaya nga sa Romans 3:5, sabi po nun, not only that, but we will rejoice in our sufferings, knowing that sufferings produce endurance, and endurance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has given to us. Amen? Kaya nga po, alam natin yung mga suffering na nararanasan natin ay nagpuproduce na una, pagtsatsaga, katatagan at pag-asa sa ating mga buhay. Amen? At alam natin yung character na ito ang tutulong sa atin upang anumang pagsubok na ito na dinadaanan natin ay mag-develop natin yung abilidad na mag-persevere tayo through suffering. Amen? Yung pagtsatsaga natin, makita ng ating Panginoon kung paano tayo nagsasyaga o panumanod ng ating mga buhay. Amen po? Yung pag-asa, yung ating pag-asa na sa ating lamang Panginoon natin hinahanap. Dahil alam natin, yung Panginoon igagaranti na ibibigay niyo yung pag-ibig na kinakailangan natin through His Holy Spirit. Amen po? Kaya nga, yung sufferings po natin is not meaningless. Hindi mawawala ng isa-isa yung pagdurusa natin ito dahil alam natin na yung mga promises ng Panginoon Diyos ay nag-build ng ating character at napapatatag ang ating pananampalataya. Amen. Through the Holy Spirit na siyang laging present sa ating mga buhay. Imagine po ninyo na lagi natin kasama ang banal na Espiritu. Kaya naman, tandaan natin, kasama natin ang Lord, ang Holy Spirit, kaya walang pagsubok na hindi natin mapagtatagumpayan. Amen po? Sa 2 Timothy 3:12, sinasabi po dito, yes, and all who desires to live godly in Jesus Christ will suffer persecution. Sabi pang ganon. Sabi ni Timothy, kaya hindi naman ang lahat na nananais mabuhay ng matuwid bilang Kristiyano o tagasunod ni Kristo ay dahranas ng pag-uusig. So nakasulat po talaga sa kanyang mga salita, may mga warning ang Panginoon sa atin. Nagdadanas talaga tayo ng pag-uusig bilang bahagi ng ating Kristiyanong pamumuhay. Amen? At itong pag-uusig na ito, hindi naman lagi siyang violente, hindi naman marahas na pag-uusig. Ano? Minsan po sa iba't ibang form ng pag-uusig ay nararanasan natin
persecution na ito ay pagtatagumpayan natin. Pagtatagumpayan natin at hindi tayo dapat mag-discourage. Amen. Sa mga difficulties na ito. Bagus, ma-encourage po tayo na tayo ay magtiyaga sa ating pananampalataya despite sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Kasi napakasarap ng maglingkod sa ating Panginoon Diyos. Napakasarap maglingkod sa Diyos, kaya naman alam natin yung kung ating Panginoon Diyos ay tapat at hindi na tayo pagkukulangin. So matapos natin malaman ng mga persecution at mga pagsubok ni Pablo. So tayo bilang mga Kristiyano sa panahon natin ito, paano po ba tayo mag-response sa mga pagsubok, sa mga trials na tinatanggap natin sa ating mga buhay? Upang tayo ay magkaroon ng kapatimpayan sa ating mga buhay. Amen? Una, magkaroon po tayo ng joyful mindset. Amen? Magkaroon tayo ng joyful mindset. Kasi po, sabi ganun sa James 1 and 2. Sabi ganun ni James, sabi po sa sandali po. Sabi po ganun, you trial not as a burden, but an opportunity for God to work in your life. So in this na tayo ay ma-burden, usually po alam niyo pag may problema, pagsubok, ang unang response na nagiging tao, to be stressed out, nag-aalala, kinakabahan at kakaroon ng fear. Pero dito po sa joyful mindset na ito, ang nais na ipaalala sa atin, tingnan natin yung mga trials natin not as a burden, hindi po pabigat, hindi problema, pero maging opportunity ito upang kumilos ang Panginoon Diyos sa ating mga buhay. Amen? Tanungin natin ang Lord, pag may pagsubok ka, Lord, ano po ba? Imbis na worry tayo, tanungin natin ang Panginoon Diyos sa ating pananalangin. Panginoon Diyos, ano po ang nais kong gawin ko sa pinagdadaanan ko ngayon? Amen? Manalangin tayo. Kasi we can still find joy in our trials. Di po ba? Makakahanap pa rin tayo ng kagalakan kahit po tayo ay dumadanas ng mga pagsubok sa ating mga buhay. Sinabi nga ni James, sabi niya gano'n, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Kasi po, trials and tests of faith are not something to be avoided. Hindi natin may iwasan, sinabi ko po kanina. Pero in any way, sa pamamagitan ng trials mga trials na ito, ay nade-develop ang ating perseverance at yung spiritual maturity natin ay lumalalim, tumataas. Dahil alam natin, during these times of trial, the Lord has given us the wisdom, the knowledge, and the understanding upang higit tayo magkaroon ng kagalakan instead of sadness, worry, and fear when we face trials in our life. Kaya nga po, be sure to rejoice that you are privileged to suffer for and Christ, and with Christ Jesus. Kasi po, Jesus referred to those who suffered Christians, who suffered as Christians, sa mga nagsasuffer ng Kristiyano when they are blessed. Mapala daw tayo kung tayo dumadanas ng mga pagsubok sa buhay. Kasi sa huli, yung testing of faith natin ay makikita natin. Amen? We are blessed because Jesus Christ suffered so much for us. Amen? Kasi hindi naman tayo lang dumanas yan. Bago natin danasin yan, si Kristo katakot-takot ang dinanas para sa atin. Para maranasan natin yung kalayaan na meron tayo, yung kaligtasan na meron tayo ngayon. Kaya naman sabi ng Panginoon Diyos, huwag kang malungkot pagkos isipin mo pinagpala ka. Dahil you are joining the Lord Jesus Christ in His suffering sa pamamagitan ng mga pagsubok na dinadanas mo. At hindi ka nag-iisa.
Because during the time na dumadanas ka, God is with you. Hindi ka nag-iisa. The Lord is with you. Kasama mo ang banal na Espiritu to strengthen you at pagtagumpayan mo itong bagay na pinagdaraan. Alam ko mahirap. Minsan napakalungkot, napakabigat. Pero the Lord is there to encourage us. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag tayong malungkot, bagkos magkaroon tayo ng joyful mindset. Sabi niya gano'n. Kasi nga, ang testing of faith natin ay nakikita natin na posible pala na maranasin natin ng joy during our suffering. Hindi dahil ang suffering ay matatapos, pero dahil ang alam natin ang suffering ay kasama natin ng Lord na sa pinagdaraanan natin ito. At pinag-prepare na tayo ng ating Panginoon Diyos sa much bigger na layunin niya sa ating mga buhay. Amen? Kaya nga sabing ganon sa Philippians 4:4, rejoice! Rejoice in the Lord, always rejoice. Magalak daw tayo sa ating mga pinagdaraanan. Pansinin niyo po sa sinabi niya, nire-iterate niya yung 2 beses yung rejoicing. Kasi ibig sabihin na, binibigyan din niya, na patuloy nga tayong magalak sa pinagdadaanan natin sa ating Panginoon Diyos. Ang nais ni Apostol Pablo, kaya sinabi niya ito sa mga believers ng Pilipos, ay upang magkaroon sila ng joyful relationship sa ating Panginoon. Amen. Kasi pag tayo ay masaya naglilingkod sa Panginoon Diyos, napakadali natin pagtagumpayan anumang pagsubok na ating nakikita o nating naranasan. Dahil nakikita ng Lord, we depend and rely on Him. Amen? Pangalawa, na dapat maging response natin sa ating mga pagsubok sa buhay ay yung persistent prayer. Sabi po sa persistent prayer, sabi po, lagi tayong lumapit sa Panginoon Diyos during the times of trials. Amen? Magtiwala sa Kanya, sa Kanyang kalakasan na tayo ay Kanyang susustain. Amen? Malaki po ang nagagawa ng panalangin sa ating mga pagsubok at paghihirap upang makayanan natin harapin ang mga ito. Amen? Sabi po na ni Pablo sa Philippians 4:6 and 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sabi niya gano'n. Sa halip, hingilin niyo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Amen? Ang nais ng Diyos, patuloy tayong lumapit sa Kanya. Amen? Huwag tayong mabalisa, huwag tayong mag-worry. Instead na mag-worry, lumapit tayo sa Panginoon Diyos, manalangin. At ilapit natin sa Lord ano man ang ating pangangailangan. Nakasama ang panalangin, may pasasalamat. Amen? Kaya nga, napakahalaga po na nagpapasalamat tayo. Sinabi din sa 1 Thessalonians 5:16-18, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Sabi ka ng rejoice always, inulit. Tapos manalangin. Manalangin na walang tigil. Alam mo yun ang nare-reiterate na natin Panginoon Diyos. So, sabi niya, manalangin tayo. Ano ang nais ng Lord? Lagi na tayong pakipagniig sa ating Panginoon Diyos. Amen? Manalangin, Lord, sa anumang panahon, anumang sitwasyon, anumang problema, hindi tayo sa tao lalapit, kundi sa ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kaya magbigay ng solusyon sa ating mga problema. Amen? Pangatlo, ano sabi ng Panginoon? We have to depend on God. Dependence on God. Sabing ganon. We have to realize that victory comes from the strength of the Lord that we have, not on our own. Amen? Kailangan po magtiwala tayo sa Diyos. Rely only on God. Diba? Wala. Hindi tayo pwede magtiwala sa tao. Mabibigo tayo dahil kulang ang tao sa kanyang kakayahan. Amen po. Sabing ganon, trust in the Lord with all your heart
and lean upon your own understanding. Magtiwala tayo sa Panginoong Diyos dahil alam natin may magagawa ang Diyos higit sa ating kakayahan. Amen? Kasi ang sabi na ng Panginoong Diyos, kung meron tayong talagang tunay na pananampalataya sa ating Panginoon Diyos kaysa sa human wisdom ng ating kakayahan, which is limited. Ang nais niya, surrender po natin ang plano natin sa Panginoong Diyos at yung mga desisyon natin sa Panginoong Diyos, ipagkaloob natin sa Kanya. Kasi po, alam natin yung kapangyarihan ng Diyos, yung pangako ng Diyos ay ipagkakaloob sa atin. He will guide us and He will make our paths straight. Amen? Amen? At pang-apat po, we have to renew our focus. Kailangan po, sabi niya gano'n, i-shift natin yung focus natin, yung perspective natin. Instead na ang focus natin nandun sa problema natin, nagmumukmuk tayo, pinagninilay-nilayan natin problema. Okay, mag-focus po tayo sa ating Panginoon Diyos. Amen. Sa Lord tayo mag-focus, hindi sa problema. Kasi po kung sa problema, hindi mabibigyan ng solusyon. Hindi maaayos kung lagi natin pinagbulay-bulayan ng problema. Ang pagbulay-bulayan natin, ang salita at pangako ng ating Panginoon Diyos. Amen? Amen? The victory isn't about what you can do. Amen? But about what God can do through you when you rely on His power. Wala po tayong kakayahan. Mahina tayo. Kulang ang kakayahan natin. At yung kaisipan natin, kung ano lang yung nakikita natin. Pero yung higher power of the Lord Jesus Christ, alam niya kung anong mangyayari kung hindi bigyan niya ng tamang solusyon. Ang problema at suffering. Sabi ko sa Colossus 3:2, set your mind on things that are above, not on things that are on earth. Amen? Hindi yung bagay na nakikita natin, kundi i-focus natin yung ating mga kaisipan, yung ating priority sa heavenly things at sa spiritual goals. Kesa po sa kung saan nila at worldly matters like yung material possession at worldly success. Ini-encourage tayo na magkaroon tayo ng perspektibo kung saan yung ultimate purpose natin sa buhay ay matatagpuan lamang natin sa ating Panginoong Jesucristo, who is in heaven. Amen? Kaya naman, ito pong mga response natin na ito sa ating mga trials na ito ay makita natin na kung gagawin natin ang mga ito, mapagtatagumpayan natin ang lahat ng bagay. Amen? At dahil dito, alam naman natin sino ba ang source ng ating victory? Sino ang source ng ating victory? Amen? Una, ang ating Panginoong Diyos. Si Jesus, diba? Dahil alam natin, ang ultimate victory over sin and death is achieved through our Lord Jesus Christ. Amen? Siya yung talagang victorious. Talagang siya ang nagpatunay na ang katagumpayan lamang ay nagmumula sa ating Panginoon. Amen? Dahil ang tunay na victory is found not in the absence of struggles, but being content and strong through Christ. Amen? Regardless of the circumstances, the strength for the victory is not from within ourselves. Amen? Hindi po sa sarili natin ang gagaling ang katagumpayan na meron tayo. It comes from eternal source, which is our Lord Jesus Christ. Kaya nga po, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas para sa mga tukso na ating pinagdaraanan, para sa minsan sa mga spiritual warfare na ating kinakaharap, sa mga adversities, di ba? Sa mga kung kailangan natin ng healing, kailangan natin ng hope, ng provision, at mapagtatagumpayan natin yan sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Believers are empowered by Jesus to face their own challenges
whether spiritual, emotional, or physical, to be more than conquerors. Higit tayong magiging mapagtagumpay kung tayo ay patuloy na umaasa sa ating Panginoon Diyos dahil siya ay magiging power sa atin upang ang lahat ng challenges na ito ay mapasaanan natin. Amen? Kaya nga po sa amin sabi nga ganun ni Pablo, di ba? I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya nga po, sinasabi ito ni Pablo kasi nasabi ni Pablo, hindi dahil sa aking lakas, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya ako nagtatagumpay sa lahat ng pagsubok na aking dinanas sa aking buhay. It is not about ourselves, our power, our strength, but it is about more of the Lord Jesus Christ who give us the strength. Amen? Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng katagumpayan sa ating mga buhay. So 1 Corinthians 15:57, thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon Diyos dahil siya ang nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen? We have the victory over sin and death through Jesus Christ. Amen? Yung kanyang pagkabuhay na magmuli ang siyang naging kapangyarihan upang tayo ay nagiging matagumpay sa ating mga buhay. Amen? Pangalawa na source of our victory is the God's promises. Amen? Yung pangako po ng Diyos sa ating mga buhay. Ang Biblia po, napakaraming pangako ng Panginoon Diyos na kung ating pangahawakan, dahil na memorize natin ito para kung dumadaan tayo sa pagsubok, pwede nating angkinin at lagi nating i-recite, babanggitin ang mga pangako over our life. Kaya na ako pagtiwalaan natin yung pangako ng ating Panginoon Diyos. Knowing His will, not to forsake you, and to bring about His purpose through the trials He will. We will find strength and peace in His promises, knowing that God is true to His word. Tapat ang Panginoon sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako. At napakarami po ng pangako ng Panginoon na dapat natin panghawakan. Amen. Ang sabi po ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. I will strengthen you when you are weak. I will protect you and shield you. I will offer comfort in all afflictions. I will provide for you pag ikaw ay nangangailangan. I will answer your prayer pag meron kang hinahin sa Panginoon Diyos. I will provide for you and take care of what you need. I will give you rest. Pag ikaw'y nanghihina na at napapagod ka na sa maraming pagsubok na dumarating sa iyong buhay. I will guide you, gagabayan kita. At napakarami pa kong pagsubok. Amen? Iba't iba ang pagsubok sa Panginoon Diyos. Maaaring sa ating physical needs, emotional needs, sa ating spiritual needs, lahat po na yan kinakatag po ng Panginoon Diyos. Kaya naman dapat natin panghawakan ng Panginoon Diyos. Ang pangako niya sa ating mga buhay. Amen? Hindi dapat pinapagit na pag dumadaan ka sa pagsubok. Ang hirap naman. Diba? Lord, ang hirap naman. Bakit naman ganito? Hindi po natin dapat sinasabi ang Panginoon Diyos. Pero dapat inaangkin natin na ang mga pangako ng Diyos sinusalong niya para angkinin natin at isabuhay natin. At alam natin, we can be victorious kung sa ating mga buhay pag dumadanas ka. Sasabihin mo, babanggitin mo ang mga pangako na ito over your life. Dahil alam natin, tutugunin ng Lord ano man ang kanya pinangako sa atin. Amen. Tapat po ang Panginoon sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita. Sabi niya po sa John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Sabi ng Panginoon Diyos, napagtagumpayan na niya. At dahil sa sinabi ng Panginoon Diyos, mapagtatagumpayan lang natin ano man ang trial sa pagsubok
our trials, knowing that Christ's victory give that strength that we need. Amen? At pangatlo, na ating source of victory is our faith. Ano ba yung faith? Sabi sa Hebrew 11:1, now faith is the confidence in what we hope for and the assurance about what we do not see. Ang pananampalataya ay yung paniniwala at pagtitiwala na mangyayari po ang mga bagay na hindi natin makikita. Ibig sabihin lang ito, yung assurance na ating inaasahan ay mangyayari because faith provides the guarantee na kung ano man yung inaasahan natin sa Panginoon Diyos ay tunay at ito ay magkakaroon ng accomplishment sa pamamagitan ng pagtugon ng Panginoon Diyos. Amen? Kaya nga, kung ano yung mga bagay na hindi natin makikita at sinangkalatayanan natin, yun yung pananampalataya. Yung Diyos hindi natin nakikita pero naniniwala tayo that Jesus is the Christ, Jesus is the Son of God. Hindi siya natin nakikita and yet sumasampalataya tayo because that is what His Word said. Amen? Sa kanyang mga salita, yun ang sinasabi niya sa atin na ang Diyos ay anak ng ating Panginoon sa langit. Kaya naman, dahil sa ating pananampalataya, tayo ay nagkakaroon ng katagumpayan niya. With faith in God, all things are possible. Amen? At yung pananampalataya po ay isang bagay na dapat nating pananampalatayanan. Dahil alam natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, mau-overcome natin ang lahat ng difficulties sa ating mga buhay. Diba? Faith comes from trusting God and His will. Amen? Amen? Kaya nga po, magtiwala tayo. Manampalataya tayo. Dahil pag sinabi na natin, kailangan sabihin natin na talagang naniniwala tayo, nanampalataya tayo sa Panginoon Diyos. Yung ating faith, we believe in the gospel that Jesus Christ died on the cross. Diba? Inilibing at nabuhay ng maguli. Naniniwala tayo na ang sinabi ng Bible about Jesus ay totoo. At ang dami niya na-accomplish. Kaya nga po, yung buong pagtitiwala natin sa ating Panginoon Diyos ay nagdala sa atin ang ating kaligtasan. Amen. Amen. Kaya po, ever faith. Palalimin natin ang ating pananampalataya. Sabing ganon, without faith, it is impossible to please God. Amen? Kung wala tayong pananampalataya, sabi sa Hebrew 11:6, hindi natin mapiplis ang ating Panginoon Diyos. Sabi po sa 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, we live by faith and not by sight. Tayo ay nabubuhay, diba? Hindi dahil sa ating kung ano lang yung nakikita natin. Kundi tayo ay nabubuhay dahil sa ating pananampalataya. Sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Amen po. Kaya nga po, ang lahat ng mananampalataya, dapat po mabuhay sila base sa kanilang pagtitiwala sa pangako ng Panginoon Diyos at yung realidad na ang Panginoon ay siyang may kontrol ng lahat ng bagay dito sa mundo. Maging ang ating sitwasyon, maging ang ating circumstances, at alam natin na ang salita ng Panginoon ang nag-encourage natin upang ma-focus tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. At sino yung hindi natin nakikita? Ang ating Panginoon Diyos na nandun sa langit. Amen po. Kaya nga po, alam natin na ang buhay na nakatikit at naka-angkla sa ating Panginoon ay buhay na puno ng pag-asa. Amen po. Sabi ganon, so faith comes by hearing and hearing through the word of Christ. Panampalatayanan natin ang salita ng ating Panginoon Diyos. Amen? Ang Panginoon Diyos ang siya magbibigay sa atin ang tunay na pananampalataya. Ang kanyang salita, ang katotohanan. Kaya po, kung maniniwala at mananampalataya
tayo ay patuloy na lalago, lalalim, at higit natin makikilala kung sino ang Diyos na ating sinasampalatayanan sa ating buhay. Amen? Kaya po, meron lang po, bago po ako mag-conclusion, meron na akong gusto nung basahin. Ito po, nabasa ko lang din at nakaka-encourage. Alam ko po, ay may encourage din ang bawat isa. When God wants to make a man powerful, He don't crown him first. Amen? He breaks him first. He strips away your comfort, your pride, your plan, and all that is left is what is still. Amen? Totoo naman po yun eh. Ganun ang Panginoon eh. Gusto niya tayong patatayin. Aalisin niya kung ano yung meron tayo. Babasagin muna tayo. Aalisin niya yung comfort na meron tayo. Aalisin niya yung pride na meron tayo. Yung mga plano natin. At ang matitira kung sino ka lang. Kung ano lang ang kahinaan nila. And that is not punishment. That is training. See, pain do not come to destroy you. It comes to stretch what is weak inside you. Amen? So you can carry the weight of your destiny. Every bad day, every betrayal, every conflict, that is God molding you. And you don't grow in comfort. You grow in chaos. Amen? Totoo naman yun, di ba? The pressure that's breaking you now, that is the same pressure that will make you unstoppable. Amen? So when you're down on your knees, thinking it's over, it ain't the end. Hindi pa yun ang katapusan. It's the rebuild. That is what is God doing on us. Diba? Inire-rebuild tayo. But most people quit when they hurt. But the chosen one, they walk through the fire. So yung mga taong nagpakatatag, lumalakad sila sa apoy. Ibig sabihin sa mga pagsubok na ito. So their purpose starts glowing. So sa pamamagitan nito, yung layunin nila ay nag-glow. So every cheer, every trial, every sleepless night is proof that God ain't done it. Amen? Kaya nga po, ano bang pagsubok yung pinagdaanan mo? Ano bang mga sleepless night? Ay nagpapatunay na hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo. Amen? Ibig sabihin na habang tayo nabubuhay, may pag-asa tayo because the Lord that we serve loves us so much. Amen? At hindi niya tayo pababayaan na malugmok at mawalay sa Kanya dahil lang sa mga pagsubok na ating pinagdadaan. Amen. Amen? So sa aking conclusion, meron po akong tanong. How strong are you spiritually? Amen? Ang sagot po, we might not know until we are tested by the circumstances sa ating buhay. Diba? Hindi naman natin alam talaga minsan kung gaano tayo kung wala tayo pagsubok na pinagdaraanan. But we can be assured that if you remain with Jesus, we will be strong enough to endure trials and suffering and do all things that He expects of us. Amen. Marami pang nais gawin ng Lord sa buhay natin. So paano po ito? Through the strength that Jesus provides. Amen. Because the true victory is found in relying on God to face and overcome suffering with inner peace and trust. We can have victory over suffering and trials, not because suffering ends or it will come to pass, but because God uses suffering for our ultimate good and for His glory. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito, sa Kanyang salita. Nais kong tapusin ang aking preaching sa umagang ito. Siya po sa sinulat po ni Paul. Sabi po niya, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the peace. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award me
on that day. And not only me, but also to all who have longed for His appearing. Kaya purihin po ang Panginoon. Tulad ni Pablo, tularan natin siya, yung kanyang mga